Hi everyone! Good morning and good afternoon sa iba't ibang sulok ng mundo. At ito nagbabalik tayo sa ating pagluluto. So ngayon gumagawa tayo ng longganisa. Prepare ko to kasi brunch, parang breakfast at saka lunch na rin ang hinanda natin. So ang first step ko, di ba yung iba asin pinapakuluan yung longganisa, ito naman ang ginawa ko is para medyo smoky flavor, tapos sunog-sunog konti kasi mas masarap siya. Hinati ko siya sa gitna, tapos saka ko siya pinirito ng mahinang apoy. At ayan, nagigisa na tayo ng sitaw. So normal na sa sahog, bawang sibuyas, kamatis, at yun, kung may red bell pepper pwede din. At simple lang yung luto natin ngayon, walang mga sahog-sahog. Ayoko kasi maglagay ng sahog, mas gusto ko lang plain lang siya na gulay. So ayan, niluto ko yung sitaw na nabili ko sa palengke ng 20 pesos. Hinugasan ko lang ng maigi para malinis talaga siya. So 20 pesos, bawang sibuyas, may toyo ka na, at saka suka. Yan, konting suka ang nilagay ko para adobong sitaw nga siya. And then naglagay ako ng oyster sauce at konting toyo. Madaming toyo tayo pero konti lang nilagay natin. Hindi, joke lang. Tsaka yan, at saka oyster sauce para manamis-namis yung lasa. At yun na, hinalo-halo lang natin dyan. May kasama ding paminta at may seasoning konti. Yung natira ko na niluto ko dun dati sa gulay din. Hinati ko lang siya at yun ang hinalo ko ulit sa ngayon na iluluto ko yung sitaw. Yung ayaw ng mga seasoning, pwede din. Yung mga health conscious, kung ayaw nyo maglagay, okay lang din yan. Kung saan kayo masaya. Ayun. Tapos yan, halo-halo na natin dyan. At kumusta naman pala kayo? Ang ating mga kababayan na nasa ibang bansa, kumusta na? Ano nang mga kalagayan nyo? Sana nasa safe kayo at the same time. Magandang kalagayan nyo dyan, lalo na sa pagtatrabaho. So, anong topic natin today? Konting overview lang regarding kay Carlos Yolo. So, hindi naman natin siya binabash. Same din sa partner niya. Feedback lang bilang isang sikat din sila ngayon at isang celebrity din. So, parang ano na rin tayo sa issue nila. Nalaman na din natin yung issue nila regarding sa family na although dapat family lang, nabunyag na. So, mag-comment tayo. Bilang isang anak, bilang isang nanay, syempre iba-iba yung opinion ng bawat isa. Ano ko din kasi yung interview ng partner niya at the same time si Yolo at saka sa part din ng magulang niya. Ang masasabi ko lang dyan, bawat isa is dapat may respeto. Nakikita ko din naman sa partner niya, okay naman kahit papano yung palaban lang siya. Syempre kung ikaw din naman may feedback na hindi maganda, so far magre-react ka din. Kumbaga kung ano yung makukuha mong respeto is yun din yung the way mo i-respect yung tao. Siguro may ano lang na syempre magulang yan. Bilang isang magulang din, nararamdaman ko din yung nararamdaman ng isang magulang para sa anak. Pero syempre bilang isang anak din, kailangan din natin, bilang isang magulang, kailangan din natin irespeto yung ating mga anak sa kanilang desisyon, lalo na kung malalaki na. Lalo na yung tao na pinagsasabihan natin isang mahal niya. So, hindi rin natin yan mapipigilan kasi syempre, ang pagmamahal, diba, alam nyo naman yan, maraming pwedeng mangyari kahit kamag-anak. Yun na nga, kahit nanay. So, bilang is respect lang din yan sa bawat isa. Yun lang ang masasabi ko dyan. Dapat may respeto sila sa isa't isa. At number one din, bilang isang magulang, may respeto na din tayo sa partner ng ating anak. Kasi minsan, magre-react din yan kung paano natin sila i-treat. Diba? Kasi kahit paano, mayroon naman din yung, professional din naman yung partner niya, yung si Chloe. Nakikita ko din naman din pagiging side na magiging mabait ng isang anak. Kasi alam naman din niya yan. So, siguro nagre-react lang din siya sa sinasabi ng magulang ni Carlos Yolo. Pero hindi ko yan hinuhusgahan kasi hindi naman natin din nakikita yung the way na
meron sila sa loob ng bahay. Pero bilang isang magulang, kung ano yung reaction ng anak, yun din ang treat natin sa kanila. So siguro mayroon lang din parang hindi lang sila magkaintindihan at sana masolusyonan, no? Kasi bilang magulang pa rin yan, although may feedback na hindi maganda, magpapakumbaba din bilang isang anak. Pero minsan kasi nasasaktan din yung anak kung nakikita din naman niya na nag-e-effort siya, tapos wala rin namang nangyayari, same pa rin. So siguro umiiwas lang din yung anak. Mag-heal din yan in time at sana maging okay sila. Yun lang naman ang gusto natin, na lahat maging okay. Diba? Kahit sino naman, kahit sabi pa nga, kahit anong yaman mo, kung wala rin naman yung magulang mo, parang kulang pa rin yan sa'yo. Sana maging okay sila. Yun lang. At saka magkaintindihan both side. Magkapatawaran both side. Ano? Kasi para mas masaya. Lalong-lalo na nagbigay ng karangalan yung anak niya. So, hindi din yan hindi din yan mapapalitan. Hindi yan natin, as in, history na natin yan sa ating bansa. Kasi una pa nga lang, nagkaroon tayo ng gold medal kay sino ba yun, yung nag-heavyweight. Nakalimutan ko yung pangalan, sorry. Yun. Tsaka ngayon, 2 yung medal niya. So, history na din yan sa ating bansa. Bilang respeto din sa nagbigay karangalan sa bansa, ayaw natin din na magsalita ng pangit. Kasi hindi natin alam din yung pinagdadaanan nila parehas. Both sides, sa magulang at saka sa anak. So, ang masasabi ko lang, dapat may respeto sila, bawat isa. Ayun na nga, ang laki ng tumbler ko dyan, no? Ayan, ginagamit ko kasi yan sa, doon sa taas, pag ako nasa taas, kasi at least mayroon akong water, lalo na pag umiinom ako ng gamot, may time nakakalimutan ko, may tubig ako sa taas na ginagamit. Ayan, imbes na dadaling ko yan sa office, mayroon naman ako dun sa office, yung pangkape ko, yun na rin ang pang-inom ko sa water. Kasi hindi naman totally lagi ako nagkakape buong maghapon. Tinatamit sa sobrang free coffee. Sorry tinatapon ko lang time yung coffee sa office kasi papalitan ko ng tubig. Kasi naisip ko rin, matamis. Mayroon na rin tayong history ng pagiging diabetic. So, may time na iniiwasan ko na. Kasi hindi ko naman makontrol sa coffee dispenser yung dami na ilalagay. So, pag hindi ko na siya naubos, kailangan ko ng water, itinatapon ko na. Pasensya na kasi libre din kasi sa office yung coffee. Pasensya na kung hindi iba yung dating sa inyo. Ayun lang, yan, kain na tayo. Na-enjoy ko yung sitaw, tsaka may tuyo din dyan na konti. At nagluto din pala ako dyan ng saging. Na-enjoy ko naman din yung saging kasi matamis, bigay ng papa ni Ting. Masarap siya. Nilinis ko lang ng maigi yung pagluluto. Ayan, tulog pa kasi yung mag-ina, kaya ako muna yung kumakain. Kailangan ko kasi uminom ng gamot. Ayun guys, ano naman ang pwede natin pagkwentuhan. Ingat po kayo kasi may low pressure tayo pala ngayon. So ingat-ingat. Buti na lang huminto na yung ulan kasi parang buong magdamag, umuulan kanina. At ngayon medyo okay na kasi kahit pa paano may araw na. Mamaya may pasok na ulit. Laban na naman talo ulit sa mga bayaning puyat. Ayun, Monday to Friday. Pero ngayon, Monday, Wednesday lang ang pasok ko. Mayroon akong rest day, Thursday, Friday. Pahinga muna tayo. Naka-VL tayo. So, ayun lang. Thank you so much for watching sa aming vlog. At sana nag-enjoy kayo sa konting luto-luto natin ngayon. Simpleng-simple lang ang ating luto. As in, kayang-kaya nyo yan. Sobrang afford nyo yan na bilhin sa palengke. As in, murang-mura. Depende na lang din yan sa pag-prepare nyo. Dapat malinis syempre. To avoid din sa mga, syempre, yung kakain yung family natin. So, dapat malinis ang ating lulutuin. Ayun lang guys. Thank you for watching. At sana suportahan nyo kami. Mag-comment kayo kung anong pwede namin sunod lutuin. Gawin. Although hindi naman lahat luto-luto ang magagawa natin, if ever may time tayong lumabas, magba-vlog din tayo to explore. So ayan, thank you. God bless.